Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Bernabe Lopez dito po sa Toronto, Canada. Galing po ako ng City of God Christian Ministry. Dito po sa Canada, meron po tayong isang simbahan. Ngunit sa Pilipinas, marami ho tayong City of God. Nasa Davao, nasa Panabo, at marami po sa Pilipinas na City of God. Samahan niyo po kami. Ngayong araw po na ito ay pag-uusapan po natin ang panibago pong pag-aaral o panibagong series na kung saan po ay ini-encourage po tayo ni Pablo. No, pag-aaralan ho natin yung salitang rooted. Kung paano ho ba tayo lalalim at titibay sa ating pong pananampalataya bilang isang mga Kristiyano. Sa mga susunod po nating pag-aaral, pag-uusapan ho natin gaano ka-importante na ang bawat isa po sa atin ay rooted o nag-uugat sa ating pananampalataya. Pag-uusapan din ho natin kung gaano ka-importante na ang bawat isa ho sa atin ay namumuhay ng merong matibay na pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Sa mga susunod po nating pag-aaral, ay sasaliksikin po natin ang salita ng Panginoon Diyos kung paano ba ang bawat isa po sa atin ay lalago bilang isang Kristiyano. No? Ang kadalasan nung nangyayari sa bawat isa ho sa atin ay kapag umattend tayo ng simbahan, kapag naririnig natin yung preaching, kapag nanonood tayo sa YouTube, kapag pakiramdam natin naka-attend na tayong mga trainings at seminars, pakiramdam natin tayo ay matatag ng isang Kristiyano. Ngunit sa mga susunod po nating pag-aaral, pag-uusapan ho natin, sa paanong paraan ba tayo lumalalim sa ating pananampalataya? Sa paanong paraan tayo tumitibay sa ating pananampalataya? At ano ba yung magandang pundasyon, ano ba yung isang matibay na pundasyon ng pananampalataya ng bawat isa po sa atin? Sa mga pasusunod pong pag-uusapan natin about rooted, about planted, pag-uusapan ho natin kung paanong lumalalim ang isang Kristiyano sa pananampalataya at kung paano natin mapapatibay ang ating pananampalataya. Sa mga susunod po nating pag-aaral, sana samahan niyo po kami dahil pag-uusapan po natin dito, regardless of bago kayong Kristiyano or matagal na ho kayong Kristiyano, ang sinasabi dito ni Pablo, na nasusulat po sa Ephesians, sabi dito ni Pablo, ang panalangin ko sa bawat isa sa inyo, kayo ay mag-ugat at magkaroon ng pundasyon sa inyong pananampalataya. So what is rooted? What is being planted? At ano yung mangyayari kapag tayo ay rooted? Na-experience nyo na po ba na nakakita ng isang bahay na nabuwal dahil walang pundasyon? Nakakita na ho ba kayo ng isang puno na napakalaki, ngunit nabuwal dahil walang ugat? Nakakita na ho ba kayo ng isang tanim na carrots na parang ang tingin nyo yung ugat niya ay yung halaman, yung dahon, ang liit, pero pag binunot nyo, napakalaki po ng carrots sa ilalim. Napaka-importanting pag-usapan, napaka-importanting pagbulay-bulayan po natin at pag-aralan natin ang sinasabi ni Pablo na bakit importante na tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa mga susunod po nating pag-aaral, lalo ho ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung paano ba lumalim sa pananampalataya at bakit importante na lumalim tayo sa pananampalataya. At ano naman yung makukuha natin kung tayo ay lumalim sa ating pananampalataya. So ngayong araw po na to pag-uusapan natin that you are rooted. And as we are rooted in our faith in the Lord, we will grow deeper. And as we grow deeper, we will live stronger. Mas malalim na ugat, mas matibay na pundasyon. Para magkaroon ng matibay na pundasyon, kailangan malalim ang ating pong mga ugat. Kaya samahan niyo po kami sa araw po na ito, sa pag-aaral po ng ating pong salita ng Panginoon Diyos. Sana po samahan niyo kami. Patuloy po kayong sumubaybay dito po sa Global Fire TV. At samahan niyo rin po kami sa mga services po namin online sa City of God Christian Ministry here in Canada at meron din po sa Pilipinas. Sana po samahan niyo po kami at sabay-sabay po tayong lumago. Sabay-sabay po tayo na lumalim sa ating pananampalataya at sabay-sabay po tayong tumibay ang ating pananampalataya bilang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. So samahan niyo po kami dito po sa Global Fire TV at sabay-sabay po tayo na saliksikin natin ang salita po ng Diyos. Sabi po ni Pablo sa kanya pong salita in Ephesians chapter 3, verse 19, sabi niya po dito, may you experience the love of Christ
through it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life, and the power comes from above. Hindi natin masusukat, hindi natin mauunawaan kung gaano tayo kamahal ni Kristo. Kapatid, sa pag-aaral natin ngayong umaga, gusto kong maintindihan at malaman mo, mahal ka ni Kristo. Join us today and be blessed. Have a blessed day, and God bless each one of you.